Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father B. Tayo po ay nagdiriwang ngayon ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, kapistahan ng Epipanya, Manifestation of the Lord. At sa ating pagninilay sa umagang ito, magandang simulan ito sa kung ano yung parabang hinahanap ng tao na makapagbibigay sa kanya ng kagalakan. Magbibigay sa kanya ng sinasabing tunay na kahulugan ng buhay. At ganito tayo, di ba? Sa ating paglalakbay sa buhay, dumarating sa punto na hindi tayo masaya sa kung ano ang mayroon tayo. Na para bang hinahanap pa natin at patuloy pa tayo naghahanap ng kung ano yung inaakala natin na tunay na makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kaya siguro ito ang dahilan kung bakit may mga tao na halos nasa kanya na ang lahat pero hindi pa masaya. May mga tao na halos meron ng isang asawa, gusto pa dalawa. Gusto pa tatlo. Bakit ganito tayo? Kailan ba tayo makokontento? Kailan ba natin matatagpuan ang tunay na kagalakang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan na talagang kailangan natin sa buhay? Sa ating pagdiriwang ngayon ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, ang mga pantas ang isang napakagandang halimbawa ng mga taong masasabi natin na nasa kanila na ang lahat, matalino, marunong, mayaman, may impluensya, pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin sila masaya. Kaya patuloy silang nag-aaral, patuloy nilang hinahanap ang kung ano ba talaga ang makapagbibigay sa kanila ng kagalakan at ng kaganapan sa buhay. At sa kanilang pagsasaliksik, nalaman nila doon sa Bethlehem ng Judea, isisilang ang isang sanggol na maghahari sa buong sanlibutan at matatagpuan ito sa pamamagitan ng tala na lilitaw sa gawing silangan. At itong tala na ito ang magtuturo sa kung saan nandoroon ang sanggol. Kaya nung napatunayan nilang totoo ang kanilang naging research, ang kanilang naging pag-aaral at paghahanap, nagdesisyon sila. Iniwan nila ang kani-kanilang sariling buhay, ang kani-kanilang sariling propesyon, ang kontento, maganda, at para sa kanila gusto nilang buhay. Iniwan nila ang lahat ng iyon para hanapin ang makapagbibigay kaganapan at kagalakan sa kanilang buhay. At sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang sanggol. Sanggol na nung makita ng mga pantas, naging daan upang sila'y magpatira pa, sumamba sa sanggol. Kakaiba itong nangyaring ito sa mga pantas, sapagkat sila'y matataas na mga tao, kilala, may sinasabi sa buhay, may pinag-aralan. Pero bakit sa isang hamak na sanggol, sila'y luluhod? Magpapatira pa, magpapakababa. At bakit sa isang hamak na sanggol, ihahandog nila ang napaka-importanting mga regalo, ginto, kamanyang, at mira.
Sa totoo, nagawa nitong mga pantas na ito, itong kanilang mga pagkilos na ito, sapagkat kahit papaano, kilala nila ang sanggol. At ayon sa kanilang pag-aaral, alam nila kung sino ba talaga itong sanggol na ito. Sa matagal na panahon ng aming paghahanap, sa matagal na panahon ng aming pagsasaliksik, sa paghahanap namin ng kung sino at sa kung ano ang makapagbibigay kahulugan, kaganapan, at kagalakan sa buhay, ang lahat ay matatagpuan sa sanggol na ito. Kaya iyan yung ibig sabihin ng kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Nung siya'y makita at matagpuan ng mga pantas, para sa kanila, ito na ang hinahanap namin na makapagbibigay kagalakan sa aming buhay. Kaya pagkatapos na matagpuan ang sanggol, ano ang ginawa ng mga pantas? Sinabi ng Diyos sa kanila sa panaginip, mag-iba na kayo ng daan. Anong ibig sabihin? Dahil ba delikado ang buhay nyo dahil ipapapatay kayo ni Herodes? Pwede. Pero sa mas malalim na kahulugan, mag-iba na kayo ng daan. Ibig sabihin, kung noon ang pinahahalagahan ninyo ay ang mga bagay na material, ang pinapahalagahan ninyo ay ang inyong mga sariling kagustuhan lamang. Sa pagkatagpo sa sanggol na si Jesus, ang pahahalagahan na ninyo ay ang mga bagay na maka-Diyos. Kaya salamat sa biyaya na ipinagkaloob sa mga pantas, sapagkat sa panahon na sila ay naghahanap, nagsasaliksik ng kung ano at kung sino ang makapagbibigay ng kagalakan at kaganapan sa kanilang buhay, sila'y nagdesisyon, hanapin, alamin, ano ba ito, sino ba ito, at ginamit nila ang kanilang karunungan sa tamang pagsasaliksik. At dinala sila ng liwanag na nagmumula sa tala sa kung saan nandoroon ang sanggol. Pagpapakita ng Panginoon sa mga pantas. Nangyari upang sila'y magbago ng buhay. Magbago ng daan. Sabi nila, sa pagpasok ng bagong taon, dapat magbago ng buhay. Dapat mayroong kang New Year's resolution. Pero hanggang ngayon ba naman, ganyan pa rin ang pinapaniwalaan mo? Simula ngayon, ang New Year's resolution ko, magpapapayat na ako. Simula ngayon, ang New Year's resolution ko, gigising na ako ng maaga. Mag-aaral na akong mabuti. Magtatrabaho na ako ng maayos. Pwede bang ang maging pamamaraan ng pagsisikap nating mabago ang buhay ay dahil natagpuan natin ang sanggol na si Jesus? Kasi ang tunay na pagbabago, ang tunay na pag-iiba ng daan mula sa dating masamang pamumuhay patungo sa pamumuhay
na naaayon sa kalooban ng Diyos ay tunay na matatagpuan lamang kay Jesus. Siya ang Panginoon, ang tagapagligtas, ang Hari. Iyon yung sinisimbolo ng mga regalong ibinigay ng mga pantas sa sanggol. Ginto, kamanyang, at mira. Kinikilala ka namin bilang aming Diyos, bilang aming tagapagligtas, bilang aming Hari. Kaya marapat lamang na ikaw lang ang aming sambahin at hindi ang kung ano pamang mga material na bagay. Marapat lamang na ikaw ang aming sambahin sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas na sa kabila ng aming mga kasalanan at paulit-ulit na pagkakasala, patuloy kang gumagawa ng paraan upang kami ay anyayahang magbalik sa iyo, magsisi, at magkaroon ng bagong buhay. Kaya salamat sa karanasan na ito ng mga pantas, sa wakas natagpuan nila ang kanilang hinahanap. Si Jesus ang tunay na kayamanan. Amen.